Totoo nga ang sinasabi ng iba na kapag buhay na ng magulang mo ang nakataya, isusugal mo kahit ano. Ibibenta mo pati kaluluwa mo, maligtas lang sila. Ganito ang sinapit ni Chantal. Dahil nga hindi sila mayaman at masahol pa sila sa manok na isang kahig isang tuka, pumayag si Chantal na bayaran siya ng isang negosyante para mapasaya ang anak nito na kailangan ng kalinga ng isang ina. Ngunit hindi magiging maganda ang sasapitin niya sa mansyon dahil sa mga kontrabidang umaaligid sa kanya. I had to do this or else tuluyang mawawala ang tiwala ng anak ko sa akin. Seryoso ka? She's only 7. She doesn't know the real deal. Kapag talagang nagpakasal ka ulit, Jacob, gusto mo ba ang kausapin ko na lang siya? Presinta ni Jane. Ngunit buo na ang desisyon ni Jacob para mapasaya ang nag-iisa niyang anak na babae. Lahat ay gagawin niya para sa kanyang prinsesa. Ngunit magiging tuso siya dahil hindi basta-basta ang makahanap ng magiging asawa at tatayong ina kay Mitch. So what's the plan? Hindi to alam ng magulang mo, right? No, they already know. At nakahanap na ako ng taong suitable para maging ina ni Mitch. And Mitch like her Jane, so wala akong magagawa. Napabuntong hininga si Jacob. Sumama ang aura ni Jane. Bakit ba iba pa ang kinuha mo? Since nandito naman ako, Jacob. Sabi na nga ba't ito ang itatanong ni Jane? Sasama ang loob nito. Ngunit wala siyang magagawa dahil si Mitch ang namili at hindi siya. Mahabang kwento, but to make the story short, Mitch meet her sa park. Nawala sa paningin ko si Mitch at ang babaeng yun ang umasikaso sa anak ko buong maghapon hanggang sa makita ko ulit siya. Sinurrender niya si Mitch sa pulis. Then after that, ayaw nang sumama ni Mitch sa akin na wala siya. Gusto ito ni Mitch. Now I need to set things para maging maayos ang sitwasyon. Ang mapapayag ko siya na maging mommy for hire. Paghahak na natawa si Jane. Seriously? Ang babaw mo naman para sumunod agad sa anak mo. Jacob, bata pa siya. Wala naman siyang... Pinutol ni Jacob si Jane. Sumeryoso siya at pumamulsa. Don't you dare tell me what to do, Jane. Hindi ikaw ang magdedesisyon para sa anak ko. Naiintindihan mo? Handa akong gawin lahat ng imposible para kay Mitch. Dagdag pa niya bago sumenyas na umalis na si Jane. Look, I didn't mean to say those words. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin eh. Para sa akin, nag-aalala lang naman ako, Jacob. Best friend ko yung ina ni Mitch. At alam kong pati siya mag-aalala kapag may ibang tao nang lumapit sa anak mo. Maaaring gold digger or masama ang kanyang pakay. Sa tingin mo tanga ako? Hindi ako ignorante para hindi maisip ang mga yan, Jane. Hindi ikaw ang magdedesisyon para sa amin ng anak ko kahit best friend ka pa niya. Ayaw umalis ni Jane, kaya naman si Jacob na lang ang nag-adjust at siya na lang ang umalis. Lumabas na siya sa office at dumiretso na sa parking lot kung saan nakagarahe ang kanyang kotse. Ngayon ang oras na pinag-usapan nila ng babae. Saglit lang daw ito at hindi maaaring magtagal dahil marami pa daw itong dapat na gawin. Hindi pa naman kasi sinasabi ni Jacob ang kanyang pakay. Mamaya kasi hindi ito pumayag kapag sinabi niya agad. Sa park kung saan nawala si Mitch, dito ulit sila nagkita. Nakita niyang nakaupo ito sa swing at dahil bakante naman sa tabi nito, naupo na rin siya. Napansin niyang may dala itong mga papel. Hindi niya na inusisa pa kung para saan ang mga iyon. Bakit ho gusto ninyong makipag-usap? May masama bang nangyari kay Mitch nung ihatid ko siya? Wala akong ginawa sa bata. Malinis ang intensyon ko na ibalik siya. At isa pa, wala ho akong pera pang bayad sa danyos na hihingin nyo. Iba pala ang iniisip nito? Hindi, walang nangyari sa kanya. Maayos si Mitch. Nasa bahay na siya at pinagpahinga ko muna since ayaw niyang pumasok sa school. Gusto ko sanang mag-alok ng trabaho sa'yo. Napabaling ito sa kanya nang may pagtataka. Gusto ka ni Mitch. Simula na makauwi kami, ikaw na lang ang bukang bibig niya. So pinag-isipan kong mabuti kung tatanggapin mo bang maging mommy for hire. Nagulat ang reaksyon nito. Sino bang hindi magugulat? Hindi makapaniwala si Chantal na inaalok siya nito bilang mommy for hire. Hindi ho inuupahan ng pagiging ina. Isang mahirap na obligasyon ang inaalok mo sa akin, sir. At kahit anong gawin ko, hindi ko mapapantayan ng ina ni Mitch. Sa tingin ko, mali ka nang nilalapitan, sir. Balak na sana niyang tumayo nang muli itong magsalita. Ikaw lang ang gusto niya. Sa'yo siya naging komportable at nagtiwala agad.
Wala na ang mami niya dahil hindi nito kinaya ng ipanganak nito si Mitch. Ngayon nahihirapan ako kasi naghahanap siya ng kalinga ng isang ina. Hindi ako mali nang nilapitan. Hindi ako ang pumili sa iyo kundi ang anak ko. Don't worry, I will pay you double or triple. Anumang presyo ang nais mo. I want to see my daughter smile again nung kasama mo siya. Hindi alam ni Chantal ang isasagot niya. Ngunit alam niya sa sarili niyang kailangan niya ng pera. May trabaho nga siya. Ngunit napakaliit nito kumpara sa sahod na inaalok ng mayamang lalaking ito. Sige ho, gagawin ko. Aalagaan at magiging ina niya ako. Nais ko lang na sabihing hindi peke yung ipapakita at ipaparamdam ko sa anak mo, sir. Ngunit ang relasyon natin ay hindi ho totoo at may limitasyon, sir. Handa akong ilako ang sarili ko. Ibenta o pabayaran. Ano man ang isipin ng iba. Para ito sa mama ko na nasa hospital. Dahil lang po doon ang desisyon ko. Hindi ho ako si superhero para asahan mong pumayag ako dahil kailangan ni Mitch. Dahil lang totoo, kailangan ko tong gawin dahil sa aking mama. Ito ang mahabang paliwanag ni Chantal. Whatever it is, I don't care. It's your decision, not mine. Don't worry. Ngayon makukuha mo na rin ang buong kabayaran. Ganyan ako kausap basta maayos kang kausap. Hintayin mo ang abogado ko at sekretary. Sasamahan ka nila. Wiwithdraw niyo yung pera at babayaran ng full ang hospital bills ng ina mo. Tapos ay hahatid ka na nila sa bahay. Tumango na lamang siya at ito naman, nagpaalam na at binili na hintayin ang kanyang tauhan. Napabuntong hininga na lamang si Chantal. Sana lang tama ang kanyang desisyon. Sa totoo lang nagsinungaling siya. Napalapit na sa kanya ang bata, kaya't isa rin ito sa dahilan kung bakit mabilis na siyang pumayag. Nak, galit ka pa rin ba kay Daddy? Hindi kumibo ang anak niya. Nasa harap sila ng hapagkainan. Walang kibo si Mitch at nitapunan siya ng tingin, hindi nito ginagawa. Nak, alam mo naman na hindi ako ayos pag ganyan ka, diba? Ayokong galit ka kay Daddy. Ako lang ang walang mami sa room. Lahat sila complete family pag family day o pag may special events. While me, I'm just there with auntie or with you. Just you. May pagdaramdam nitong sabi. Napabuntong hininga siya. Sorry kasi ganyan pala ang nararamdaman mo. Don't worry, ginagawan ko na ng paraan anak. Soon nandito na ang taong gusto mong maging mami. Sabi ko naman sa'yo diba? Dad can make anything possible. Since siya ang gusto mong maging mami, siya na rin ang gusto ko. Talaga po, Dad? Lumiwanag ang ekspresyon nito. Yes, mukha bang sinungaling ang daddy? I like her too. Alam niyang kasalanan ito. Ngunit kung ganito niya mapapasaya ang anak niya, handa niyang gawin ang lahat para lang sa ikakasaya nito. Ma'am, nandito na po. Maaari ka na pong bumaba. Sekretarya na ni Sir ang sundan mo, Ma'am Chantal. Wika ng driver. Habang ang abogado na kasama nila kanina, marami pang inaasikaso, kaya pinauna na sila. Sumunod ka, ma'am. Saad naman ng sekretarya. Tumango siya bago nagpasalamat sa driver. Tahimik lang si Chantal habang pinagmamasdan ng mansyon. Ubod ito ng laki at ganda. Talaga namang mayaman nga ang mag-amang nakilala niya. Nasulyapan siya ni Mitch kaya bigla itong tumayo at tinakbo siya upang yakapin. Finally! Tuwang-tuwa ang bata. May mami na ako. Dagdag pa nito habang yakap siya ng mahigpit. Please don't leave me again. Gusto po kitang maging mami. Nakikiusap ang bata sa kanya. Mariing napapikit sa Chantal dahil naawa siya sa bata. Ngumiti din siya at hinarap ito. Oo naman Mitch, hindi ako aalis, hindi na. Dito na ako kasama mo at ng daddy mo. Gusto mo ba talaga yun? Tanong pa niya bago sinulyapan si Jacob. Opo, let's eat mami. Masarap ang food kasi si daddy ang chef dito. Proud na sabi pa nito sa kanya. Ngumiti siya bago sumagot. Tikman ko nga. Nilasahan niya ang pagkain at oo nga, masarap nga't malasa. Masarap, simpleng sabi niya nang tignan si Jacob. Naiilang pa talaga siya rito. Hindi siya komportable kapag kasama niya ito. Ngunit kay Mitch, komportable siya. Sir, mauna na po ako. Paalam ng sekretarya. Sige, salamat. Bukas na ako babalik sa kumpanya. Wala ka munang tatanggapin na appointments for the whole week. Bilin pa niya
na tinanguan naman ng kanyang sekretarya. Maganang kumain ng kanyang anak. Naliligayahan ang puso ni Jacob na makitang masaya ang anak niya. Tiyak na maging ang magulang niya matutuwa dahil nakangiti na si Mitch. Nakausap naman na niya ang kanyang ama't ina tungkol sa pag-hire niya ng magiging mami ni Mitch. At wala rin namang magagawa ang mga ito dahil si Mitch na mismo ang may gusto kay Chantal. Si Jay na lang talaga ang masama ang loob dahil sa naging desisyon nila. Ngunit pasasaan ba at mauunawaan din naman ito. At isa pa, hindi naman sila magkarelasyon ni Chantal. Para lang ito sa anak niya. May limitasyon ng lahat. Palalabasin lang naman nila na maayos sila para kay Mitch. Ngunit wala talaga silang relasyon. So ito ang magiging room mo kapag hindi naman tatabi si Mitch sa atin. Gusto kong may privacy ka, Chantal. Tandaan mo na hindi niya maaaring malaman na bayad ang pagiging mami mo sa kanya. Dahil masasaktan ng anak ko. Galingan natin ang pagpapanggap. Paliwanag ni Jacob. Paano kapag kailangan kong umalis? Maaari ko ba siyang isama? May ina ko, Jacob. Hindi ko pwedeng hindi dalawin ng mama ko na kauuwi lang sa hospital. Maaari mong gawin ang anumang kailangan mong gawin. Isama mo si Mitch o hindi, basta naipaalam mo sa kanya. At sa akin ay ayos lamang. Ngunit sa tingin ko hindi siya papayag na iwan mo. So mas better kung isasama mo siyang palagi. Ingatan mo lamang ang anak ko. Bilin pa niya. About sa mama mo, may dagdag na pera pa akong inilagay sa account na ginawa ng abogado ko para sa'yo. Sino nga palang nagbabantay sa mama mo? Papa ko at ang dalawa kong kapatid na lalaki. Tungkol nga pala sa limitasyon na sinasabi ko, sana nauunawaan mo na hindi ko ibinenta ang laman ko sa'yo. Ibang usapan yun. At sana hindi mo nahilingin pa yung bagay na yun. Ito na lang ang natitira sa akin. Sana wag mo na iyong kuhanin. Pakiusap niya sa lalaki. Hindi ako nawawala sa sarili para gawin yon. Natawa naman ito sa hindi niya malaman na dahilan. Ngunit imbis na pansinin, hinayaan na lamang niya ang dalaga. Ngayon kahit paano, hindi ito masyadong naiilang hindi gaya kanina. Iniwan na muna ito ni Jacob upang makapag-ayos ng gamit. Dito na kasi ito sa mansyon mag-i-stay. Ngunit napag-usapan nila na tuwing Sabado at Linggo, uuwi ito sa kanila upang bisitahin ng pamilya. Samantala kapag naman may emergency, maaari rin itong umuwi kaagad. Walang katulong si Jacob kahit pa napakalaki ng kanyang bahay. Hindi kasi niya nais na may ibang nagluluto para sa kanila. At isa pa, mas masarap naman talaga siyang magluto. Taimtim na nagmumuni-muni si Chantal. Nakasilip siya sa bintana upang matanaw ang labas. Payapa naman sa mansyon, ngunit mababakas ang lungkot. Ngayon ay nauunawaan niya na si Mitch. Malungkot naman talaga ang walang kumakalingang ina. Gaya niya, takot na takot din siyang iwan sila ng kanyang ina. Hindi pa handa si Chantal, kaya nga lahat ng ginagawa niya para maisalba ang buhay nito. Hindi niya alintana ang gasto sa hospital kahit magpabalik-balik pa ito. Where is she? Where is that woman? Jacob, I want to talk to her. Napasilip si Chantal sa labas dahil narinig niya ang boses ng isang babae. Lumabas na siya upang siya na ang mag-adjust. Baka kamag-anak ito ni Jacob. So what? I just want to make sure na hindi siya gold digger. Rinig na rinig ni Chantal, ngunit ayaw niya na makigulo. Nauunawaan niya na nag-aalala ito sa mag-ama. Inaasahan na rin naman niya ang mangyari. Napabuntong hininga na muna si Chantal bago inayos ang kanyang ekspresyon. Nasulyapan siya ng babae. Mukha namang elegante, ngunit may pagkamalakas lang talaga ang boses. Narinig mo naman ako siguro, right? Gusto ko makilatis ka muna. Jane, stop it. Ayokong marinig pa ni Mitch ang mga sinasabi mo. Gusto mo bang lumayo siya sa'yo lalo? Pagak itong tumawa. Malayo naman na talaga ang loob niya sa akin. I don't know why. Maktul pa nito bago siya muling binalingan. So hi. Sininghalan nito ang boses. Narinig mo naman na siguro na Jane ang name ko, diba? Please call me Ma'am Jane. Utos pa nito na tinanguan niya. She doesn't have to. Jane, hindi siya katulong dito. Magiging ina siya ni Mitch. Yun ang napag-usapan namin. Sumeryoso si Jacob. Buti naman at ito ang sumusupla sa masungit na babae. What? So ano, ganap na ganap? Gosh, Jacob, maaari namang hindi. Hindi ko kailangan ng opinion mo, Jane. Get out.
Mas mabuting hindi ka na makailam sa naging desisyon ko. Ikaw lang naman ang palaging may sinasabi. Suportado ito ng magulang ko. Please, makiayon ka na lang din. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na babantayan kita, Chantal. Hindi ako basta-basta magtitiwala sa ibang tao na pinapapasok ni Jacob sa buhay nilang mag-ama. I'm her guardian angel kahit paayaw ni Mitch. Best friend ko yung ina niya kaya hanggat kaya kong protektahan ng bata, gagawin ko. Nauunawaan nito ni Chantal. Naiintindihan ko at makakaasa ka na totoo ang pagkalinga na gagawin at ipapadama ko sa bata. Pangako niya, nanginisihan lang nito. It's a job, Chantal. Hindi kawang gawa. I'm not gonna buy it. Hindi siya kumibo. Bahala na ito sa iisipin nito. Basta mahalaga ang trabaho sa kanya. At mahalaga din sa kanya si Mitch. Umalis na si Jane. Pinuntahan naman siya ni Jacob upang kausapin tungkol sa inasal ni Jane kanina. Pagpasensyaan mo na lang si Jane. Naiintindihan ko naman kahit sino naman. Sang-ayon niya kay Jane. Nasa sala si Mitch. Sa kusina naman muna ako. Ihahanda ko ng magiging ulam para sa dinner. Hinatid na lamang ito ng tingin ni Chantal. Sa ngayon ay hindi pa siya panatag. Inaalala pa rin kasi niya ang kanyang ina na ngayon ay nagre-recover. Agaw ang iniisip ni Chantal. Dumadagdag pa si Jane na babantayan daw siya nito dahil pinagbibintangan siya nitong may masamang pakay. Sino bang kumuha sa kanya? Sino ang nag-offer sa kanya na tumayong ina kay Mitch at pinagbigyan ng bata? Si Jacob lang naman lahat ng may ideya nito. Natural nakakagat siya sa opportunity dahil kailangan niya ng pera. Buhay ng ina niya ang nakataya, kaya naman susugal siya sa kahit na ano. Mami Chantal! Natutuwang sinalubong siya ni Mitch. Napangiti siya sa bata. Sorry ha, may inasikaso lang ako. So, kamusta ka naman? Sigurado ka na gusto mo kong kasama? Opo, Mami Chantal. Ang sarap po sa pakiramdam na talagang kasama na kita at may mami na akong matatawag. Nakakalungkot po kasi na maging mag-isa. O kaya'y palaging si Daddy na lang ang kasama ko sa lahat. Gusto ko po maging masaya siya at may mag-aalaga rin sa kanya pati na po sa akin. Masayang sagot ng bata sa kanya. Tila ba hinihipo ang puso ni Chantal sa naririnig niya sa bata. Nakakataba ng puso na mahalin at pagkatiwalaan ng isang napakabait na cute na bata. Dinner's ready. Natigilan silang dalawa ni Mitch sa nilalaro nila nang tawagin sila ni Jacob. Napahagikgik si Mitch at bumulong sa kanya. Si Daddy, love niya talaga tayong dalawa, Mami. Naiilang nang umiti na lamang siya dahil dapat na siyang masanay anuman ang sabihin ni Mitch. Para kasi sa bata, buong pamilya na talaga sila. Ayaw ni Jacob na malungkot at isipin na naman nito na mag-isa na lang ito kaya naman dapat niyang hayaan ng bata sa nais nitong maramdaman ngayon na parte na siya ng pamilya pansamantala. Darating din siguro ang panahon na mauunawaan na ni Mitch na hindi basta-basta ang paghahanap ng ina. At isa pa, hindi ito hinahanap, ipinagkakaloob ito. Tadhana lang ang makakapagsabi kung sino ba talagang magiging partner ni Jacob. Sana lang pagdating ng panahon na iyon, limot na siya ni Mitch, hindi sana ito mahirapan. Masarap ito, Daddy, for sure. Natawa si Jacob. Binubola mo na naman ako, ikaw talagang bata ka. Masarap naman po talaga. Mami, masarap po, diba? Baling naman ni Mitch sa kanya na agad niyang sinagot. Oo naman, approve. Siniglahan ni Chantal ang boses nito nang humarap kay Jacob. Nakapag-thumbs up pa nga siya. Pakiramdam ni Chantal, parang nag-overact siya. Nakakahiya tuloy kay Jacob. Natawa naman ito. Napayuko na lamang tuloy si Chantal bago nag-focus na sa pagkain. That woman! Inis na inis si Jane. Hindi niya magawang mag-rant sa magulang ni Jacob dahil suportado ng mga ito ang kalokohan na naisip ni Jacob. Ito siya sa puntod ng kaibigan niya, mag-isang nagrarant. For sure, ayos lang sa'yo na ganun ang desisyon ni Jacob. Ganyan ka naman eh, para kang tanga. Napakabait mo. Sana ako na lang ang nagustuhan niya after mong mamatay. Ginawa ko naman lahat Hindi mo rin ako masisisi kasi sinabi ko sa'yo na gusto ko si Jacob. Mahal na mahal ko siya. Hinihintay ko yung pagkakataon na mapansin niya ako pero ano? After ng lahat, iba pa rin ang kukuhanin niya kahit na nandito naman ako. Pinahid ni Jane ang kanyang luha. Hindi ako makakapayag. Sa akin lang si Jacob. And don't worry, magiging good mommy ako sa anak mo.
Alang-alang na lamang sa'yo. Hindi makakatagal ang asungot na yun. Unang kita pa lang niya kay Chantal, ayaw niya na dito. Hindi na mapalagay ang loob niya. Marahil ay dala na rin ng selos. Sa loob ng 1 linggong pamamalagi sa mag-ama, nakapag-adjust naman na si Chantal. Kahit paano, hindi na siya nangangapa sa ibang mga bagay na dapat niyang makasanayan. Si Jane ay pumupunta, ngunit madalas si Jacob ang humaharang dito upang hindi na siya maistorbo pa dahil nga abala siya sa pag-aasikaso sa anak nito. Ngunit alam ni Chantal na hindi titigil si Jane. Ramdam niyang naiinis at kumukulo ang dugo nito sa kanya. Bahala na ito, basta siya si Mitch lang ang priority niya sa mansyon na ito. Sigurado po akong magaling na si Lola. Napangiti si Chantal. Sinama kasi niya ngayon ito upang dumalaw sa pamilya niya. Naipaalam niya kay Jacob na maghapon sila at baka nga dito na mag-dinner since 1 linggo naman na niyang hindi nadadalaw ang mga ito. Pumayag naman si Jacob at sinabing mag-overtime na lamang sa trabaho upang pag-uwi nito, nasa mansyon na rin sila. Oo naman Mitch, gagaling si Mama. Salamat sa pagpapalakas mo sa loob ko. Wika pa niya bago hinawakan ng kamay nito. Manong, mga bandang 7:00 na ho ninyo kami sunduin. Nasabi ko naman na po kay Jacob. Bilin niya sa driver. Tumango naman ito at agad na tinulungan sila sa mga pinamili niya para sa kanyang magulang at 2 kapatid niya. Umalis na rin naman ang driver at sila ni Mitch dumiretso na sa loob. Wala siyang pasabi sa ama't ina niya na dadalaw siya ngayong araw. Hindi naman kasi siya nagbigay ng eksaktong date sa pagdalaw niya. Si ate! Naunang sumigaw ang kapatid niyang bunso at sumunod naman ang pangalawa upang tulungan siya sa mga dala niya. Miss na kita ate, miss ka na namin nila mama at papa. Miss ko na rin kayo, sige na, tignan na ninyo iyang mga pinamili ko para sa inyo. Ilagay mo na rin ang mga pang-stock sa ref. Sa susunod na Sabado ulit kapag hindi ako abala, baka makapagdala ulit ako. Paliwanag niya, nanginitian naman ng dalawa. Dumiretso na sila ni Mitch sa kanyang ina at ama na nasa sala daw. Lumiwanag ang ekspresyon ng kanyang ina. Chantal? Mama? Niyakap niya ito. Miss na miss ko na po kayong lahat. Sorry po hindi ako palagi makadalaw dahil may trabaho po ako na kailangang i-prioritize. Ngunit babawi ho ako mama. Pigil ang luha ni Chantal. Si Mitch nga po pala mama. Napatango naman ang ina niya at nauunawaan siya. Iba kasi ang naging paliwanag niya sa mga ito kumpara sa ama at sa 2 kapatid niya. Naiintindihan ng mga ito ang ginawa niya. Ngunit hindi ito magugustuhan ng ina niya. Kaya naman nakiusap siyang itago na lamang. Lalo't nagpapagaling pa lamang ang kanyang nanay. Hindi ito maaaring ma-stress. Napakagandang bata. Puri pa nito. Salamat po Lola. Hindi kinakabahan si Chantal dahil nasabi niya na sa kanyang ina na dahil nasanay na ang batang ituring siya na parang tunay nitong ina. Ganito niya minanipula ang sitwasyon ng kanyang ina. Basta ang tanging alam nito, yaya lamang siya sa mansyon. Dito na kayo kumain. Bilin ng ina niya habang katabi si Mitch at hinahaplos ang buhok ng bata. Soon, ikaw naman ang may maliit na mini-me. Gusto ko na babae din ang magiging unang apo ko gaya ni Mitch. At dapat kasing ganda at bait ni Mitch. Napahagik-gik naman ng bata. Lola, nakakatuwa po kayo. Masiglang wika pa nito bago yumakap sa kanya. Miss ko na rin po ang lolo't lola ko kay daddy at buti na lang po may lola at lolo na ulit ako kay Mami Chantal naman. Napangiti na lang sila habang ang 2 niyang kapatid at ang ama napasulyap sa kanya. Tila naawa sa bata dahil sa kasinungalingan ng ama nito. Happy family na po kami Lola. Dagdag pa nito, napailing na lamang ang ama ni Chantal. Samantalang ang ina niya sumasang-ayon na lamang sa bata upang hindi ito masaktan, gaya nga ng paniniwala ng kanyang ina. Sa kabilang banda, abala naman si Jacob sa trabaho. Balak niya nang mag-overtime upang pag-uwi niya, nandoon na rin ang 2. Maiinip lang kasi siya kapag maaga siyang umuwi at isa pa, wala naman siyang kasamang mag-dinner. So no choice kundi mag-overtime na lang. Sa malalim na pag-iisip ay naputol si Jacob. Narinig kasi niya ang boses ni Jane. Pinipilit nito ang sekretarya niyang pumasok. Napabuntong hininga na lang siya
bago tumayo sa prente niyang pagkakaupo. Hayaan mo na. Utos niya sa sekretarya. Tumango naman ito't hinayaan na si Jane. Si Jane ay grabe ang talim ng titig dito. Sinaway niya ito at pinapasok na sa opisina. What are you doing here, Jane? Sinabi ko naman na sa'yo na kung walang kwenta lamang ang… Natigilan si Jacob nang sunggaban siya nito ng mapusok na halik. Hindi nagpaawat si Jane kahit anong saway niya. Mabilis ang galaw nito at agad na naipasok ang kamay nito sa bagay na iyon. Napangisip pa nga ito dahil sa palagay nito. Nalunod na siya sa sensasyon. Ngunit mali ito. Hinawakan niya ang braso ni Jane at marahas iyong itinapon. You're out of your mind, Jane. Seryosong sambit niya bago inayos ang pagkakasarado ng kanyang zipper. Hindi maganda ang ginagawa mo. Ilang beses kong sinabi sa iyo na wala kang mahihita sa akin. Hindi lang 3 beses, Jane. Paulit-ulit na lang. Kaibigan ka ng yumao kong partner at ayokong alisin ang respeto na iyon sa kanya. Hindi ikaw ang babaeng gusto ko. Hindi ikaw, Jane. Why not me? Bakit ba lagi mong iniisip na kaibigan niya ako? Matagal na siyang wala, Jacob. Respeto para saan? Jacob, maayos ako kumpara sa ibang mga babae na pinapapasok mo sa buhay ninyo. Si Mitch, hindi ka niya gusto. Tita lang ang tingin niya sa'yo. Hindi ko maaaring pilitin ang anak ko. Ipinangako ko sa ina niya na magtitiwala lang ako sa babaeng pipiliin at pagkakatiwalaan din ng anak ko. Paliwanag pa ni Jacob. No, that's mean. You're mean, Jacob. Nandito ako sa tabi mo all those years na kailangan mo ng karamay. I thought we're good. So nag-ilusyon lang pala ako? Pagkakitong tumawa. Sorry but it's not you, Jane. Please don't do this to yourself. Be a friend, Jane. Pakiusap ni Jacob. No, hindi ako susuko. Sa tingin ko nasasabi mo lang yan dahil wala ka pa namang nararamdaman at now. But soon. Napabuntong hininga na lamang si Jacob. Tulog na si Mitch nang makauwi sila Chantal. Si Chantal ang may karga sa bata. Sinalubong naman sila ni Jacob na mukhang kauuwi lang din. Pansin niyang kauuwi lang nito dahil naka-office attire pa. At for sure, hindi pa ito kumakain. Dumiretso siya ng kusina matapos magpasalamat sa driver. Tumingin siya ng maaring iluto para sa dinner ni Jacob. Dinatnan siya nito na nagluluto. Hindi pa ba kayo nag-dinner sa parents mo? Tapos nang mag-dinner si Mitch. Busog pa naman ako kasi nakailang tinapay din ako. Ikaw ang iniisip ko kung nag-dinner ka na. Just in case na hindi pa, naghanda na rin ako para sa'yo. Maaari mo naman itong kainin bukas. If ever na, busog ka na nga. Napatango naman ito bago sumagot. The truth is, hindi pa talaga ako kumakain ng dinner. Nawalan ako ng gana kanina. So naisip ko na mag-check na lang ng maaaring iluto. But since naunahan mo na ako, salamat sa pag-prepare ng dinner for me. Sinulyapan niya ito at bahagyang tumango. Itinuloy na ni Chantal ang ginagawa niya. Si Jacob naman, matyaga siyang hinihintay. Binasag nito ang katahimikan nila ng ilang minuto pa lamang. So, kamusta naman ang pagdalaw niyo? Si Mitch ba, hindi ba siya nagpasaway? Hindi ba siya nagbanggit ng kung ano-ano? Sunod-sunod na tanong ni Jacob. Isa-isa niya itong sinagot. Maayos naman, nagre-recover na si Mama. Don't worry, naipaliwanag ko na sa papa ko at sa 2 kong kapatid. Ngunit ang mama ko, gaya mo kailangan ko rin na manipulahin siya upang hindi makaapekto sa pagre-recover niya. Darating din ang panahon na maaamin ko sa kanyang ginawa ko. Tumango naman ito. Ilang minuto pa ang lumipas, naluto na ang steak na ginawa ni Chantal. Why don't you eat? Hindi ka pa naman nagdi-dinner, di ba? Hindi sapat ang tinapay lang. Sabayan mo na ako. Malaki naman ang steak, hindi ko ito mauubos. Aniyaya ni Jacob sa kanya. Ayaw magsinungaling ni Chantal dahil nagugutom talaga siya. Walang imik siyang naupo after makakuha ng plate niya. Nahihiyaman, isinantabi na muna niya iyon dahil kumakalam na talaga ang kanyang sikmura. Napaawang ang labi niya nang ipaghiwa na siya ni Jacob at ilagay sa kanyang plato. Tama lang ang pagkakaluto mo sa steak. Hindi kasi talaga ako mahilig sa well done steak. Napangiti siya dahil compliment iyon mula sa seryoso at bossy na bilyonaryo. Puntos ito na maayos ang ginagawa niya sa mansyon. So, wala ka namang boyfriend, right? Nasamid si Chantal sa biglang tanong ni Jacob patungkol sa personal niya.
Umiling naman siya at agad na sumagot matapos lang makarecover sa pagkasamid. Wala akong boyfriend. Virgin pa ako. Hindi na napreno ni Chantal ang bibig niya. Ngayon ay gusto na lang niyang magpakain sa lupa dahil sa matalas niyang dila. Hindi man lang niya nakontrol. Hindi naman dapat sinasabi ang bagay na yun. Narinig niya ang mahinang pagtawa ni Jacob. Bakit ka kinakabahan? It's just a simple question. Normal mo lang akong kausapin. Hindi mo kailangan mailang o matakot o ma-pressure. Pasensya na. Hindi ko dapat sinabi yun. Don't worry. Sa akin mo lang naman nasabi. Hindi makakalabas sa kahit na kanino. Nililinaw ko lang ang patungkol sa relationship status upang makapag-adjust ako kapag may lakad o date ka na pupuntahan. Hindi ko naman hawak ang buhay mo. Hiniling ko lang na maging ina ka kay Mitch, ngunit hindi ko sinabing alisin mo yung kaligayahan sa sarili mo. Paliwanag nito. Nauunawaan naman niya ito, ngunit wala talaga siyang BF. Sasabihin ko naman pag may BF ako, ngunit wala talaga. Wala akong balak sa ngayon na makipagrelasyon. Hindi kasi iyon basta-basta. Commitment iyon na kailangan mong paghandaan at bigyan ng prioridad. Ngunit sa ngayon, priority ko ang aking magulang. Paliwanag naman niya na naunawaan din ni Jacob. Ikaw ba? Balik na tanong niya dito. Since naitanong na nito, itatanong na rin niya. Matagal naman nang wala ang partner ko. Baby pa lang si Mitch, wala na siya. At gaya mo, priority ko ang anak ko. Pangalawa na lang ang trabaho para sa future niya. Mahirap humanap o mahirap makakilala ng taong mamahalin ng anak mo at hindi yung ako lang. Sa panahon ngayon napakahirap ng magtiwala, lalo na't si Mitch ang iniisip ko. That's why nung pinili ka niya, hindi na ako nagdalawang isip na maggalok sa'yo. At least kahit papaano, mapapasaya ko si Mitch. Hindi na baling wag na ako, basta masaya ang anak ko. Darating din siguro ko sa puntong magtitiwala na muli ang puso ko. Mahaba nitong paliwanag. Tama naman ito. Dapat si Mitch muna. Natapos silang kumain. Ngunit dahil nga busog ay nagpahinga na muna silang dalawa at tinuloy ang kwentuhan patungkol sa mga bagay-bagay. Nabawasan nga ang pagkailang niya kay Jacob dahil sa naging kwentuhan nila. Maayos naman pala itong kausap at seryoso talaga ito. Kinabukasan, maaga siyang gumising upang ihatid sa school si Mitch. Nakahanda na rin ang almusal at baon ni Jacob sa lunch. Naisipan niyang gawan na rin ito since ginagawa naman niya si Mitch. Bumalik na siya sa mansyon paghatid sa bata. Ibinalik siya ng driver at binili niya na mamaya ulit sa oras ng uwian nila babalikan si Mitch. Pag uwi niya, wala na si Jacob at wala na rin ang lunchbox. Napangiti siya bago ginawa na ang routine niya. Napansin kasi niya na marami na ang labahin. Ayaw niyang magpa-laundry dahil nasa mansyon naman siya. Bakit hindi na lang siya maglaba? Inumpisahan na ni Chantal ang labahin. Dumating ang hapon at saktong natapos na siya. Sinundo nila si Mitch at masayang-masaya naman ito. Pinagmamalaki daw kasi nito sa school na may mami na siyang nag-aasikaso sa kanila. Ipinaghanda niya ito ng merienda. Sa sopa nahiga na muna siya habang si Mitch ay nagmemeryenda. Napagod kasi talaga siya. Ngunit nilabanan pa rin ni Chantal ang antok at pagod dahil kapag natulog siya, walang magluluto ng dinner. After na lang niyang maasikaso si Mitch ay magpapahinga na agad siya. Yun ang ginawa niya. Pinatulog na muna niya si Mitch bago bumalik sa sofa dahil wala pa nga si Jacob. Hindi pa siya makakapagsarado ng pinto. Naramdaman ni Chantal na may bumuhat sa kanya. At pagmulat niya dahil sa sobrang pagod na pagod siya ay nasa kama na siya. Ngunit hindi niya kama, kundi kama ni Jacob. Napainom si Jacob kaya naman ginabi na siya ng uwi. Hindi naman siya lasing na lasing, ngunit ramdam niya ang hilo. Buti na nga lang at nagawa pa niyang buhatin ng dalaga na nakatulog sa sopa. Marahil sa sobrang pagod, inihiga niya ito sa kama. Ngunit dahil nga nararamdaman niya na ang hilo, hindi niya na ito naihatid sa room nito. Nahiga na siya sa tabi nito at hindi na nakapag-alis pa ng sapatos o nakapagpalit man lang. Nakita rin niya ang gulat nang magmulat ito, ngunit hindi niya na ito pinansin. Jacob, lasing ka ba? Tipsy, tipid niyang sagot. Why, natatakot ka ba? Don't worry. Wala akong sinabi. Hindi ako natatakot. Nagulat lang ako, kala ko kung sino na.
Hindi ka pa nag-aalis ng shoes mo. Jacob, magpalit ka na rin muna pala. Ngunit masyado na siyang tinatamad para gawin ang utos ni Chantal. Sige na, mas magandang matulog kapag nagpalit ka na. No choice siya kundi sumunod. Madali naman siyang kausap eh. Totoo rin naman ang sinasabi nito. Napangiti siya habang inaalis ang saplot niya sa pangitaas. Free to look at me, walang bayad. Tila ba inaasar siya nito. Dala lang ito ng kalasingan, hindi niya ito papatulan kahit nakakaramdam siya ng inis. Then, what's next? Tanong naman ito. Shoes mo? Tugon naman ni Chantal. Inalis naman ito ang sapatos. And then, napasulyap siya sa ibabang parte nito. Pants mo, mag-short ka na lang or kung saan ka komportable. Nakita niya na ang abs nito. Busog na ang mata niya. Balak na sana niyang tumalikod upang hindi naman maging awkward na makikita niyang naka-boxer lang ito. Ngunit hinarap siya ni Jacob. Hindi ba maganda ang view? Hindi mo ba gusto? Wala naman itong bayad. Lasing ka Jacob, tama na. Palalagpasin ko to ngunit sa susunod ay hindi na. Ngunit talagang nawala na sa katinuan si Jacob dahil umepekto na ng matindi ang nainom nito. Ngayon ay kumalat na ang kalasingan nito na nakapagpawala sa sarili ni Jacob. Well, ako hindi ko to palalampasin. Sagot nito bago siya mapusok na hinagkan. Sa una ay naistatwa siya dahil sa gulat. Hindi niya inaasahan na hahalikan siya ni Jacob. Ngunit nang magsimulang gumapang ang kamay nito, nakaramdam siya ng kiliti at sensasyon na nagpalunod sa kanya. Animoy matagal na niyang hinahanap-hanap ang ganitong pakiramdam. Hindi niya magawang ipaliwanag, ngunit nakakahiyamang aminin na dala talaga si Chantal. Hindi siya lasing, matino ang pag-iisip niya. Ngunit ayaw na ng katawan niyang pigilan si Jacob sa ginagawa nito sa kanya. Napasinghap pa siya nang bumaba ang halik nito sa kanya. Handa na nitong gawin ang bagay na iyon. Wala na siya sa wisyo upang isipin pa na mali ito at si Mitch lang dapat ang priority niya. Nawala ito sa isip ni Chantal. Puso niya ang nagpasya na ibigay ang sarili niya kay Jacob upang maranasan naman niya na maging babae. Si Jacob ang bubuo ng pagiging babae niya at wawasak sa kainosentihan niya. Noon ay hanggang panaginip na lang ito ngunit ngayon, sa kanya na talaga ito nangyayari. Nagising si Jacob, nakatabi niya ang mahimbing na natutulog na si Chantal. Tanging kumot lamang ang tumatakip dito. Tandang-tanda niya lahat. Lasing siya ngunit alam niya ang ginawa niya. Lalo pa siyang lumakas ang loob nang sumabay si Chantal. Siya ang una ni Chantal. Gusto na sana niyang putulin pa lang sa 5 minuto na ginagawa niya yun sa dalaga. Ngunit nang maramdaman niyang ayaw na nitong patigilin siya, idiniretso na ni Jacob. Napansin niyang bahid ng dugo. Nagmulat ito at agad siyang hinanap. Nagulat pa ito nang nakatingin na pala siya rito. Gising ka na pala. Napaupo ito at itinakip pa rin ang kumot. Lasing ako. Nauunawaan ko kung magagalit ka sa akin. Ito ang una niyang sinabi. Ha? Hindi, bakit naman ako magagalit? Nakakahiyaman at alam kong mali. Gusto ko ang nangyari. Ginusto ko ang nangyari. Ikaw ang bumuo sa pagkababae ko, Jacob. Tumayo na ito at hindi na alintana kung makita man niya ang katawan nito. Muli ay nagalit ang alaga ni Jacob. Umagang-umaga pa lang dahil sa nasaksihan niya kay Chantal. Ngunit pinigilan ni Jacob ang kanyang sarili. Hindi dapat siya maging abusado. Sa totoo lang, jackpot nga siya dahil sa dami ng lalaki. Sa kanya pa napagdesisyonan ni Chantal na magpauna. Magagayak lang ako ng baon ni Mitch at ng baon mo. Pati na rin ng almusal. Sigurado kang kaya mo? Ayos lang naman. Dapat ako na ang maghanda. Hindi naman ako baldado, Jacob. Ang sakit, kayang-kaya naman. Magiging mabagal nga lang ako dahil kahit papaano masakit ang katawan ko at alam mo na, yung ibabang parte. Napatango siya. Paglabas ni Chantal ng pinto, di naman niya ang kanyang puso. Paano niya nagagawang umakto ng normal lang ang lahat? Napakagaling naman niya. Siguro dahil sa kusang loob na din niyang ibinigay ang sarili niya at wala siyang pagsisisi kaya ganito ang nararamdaman niya. Maaga pa naman kaya tulog pa si Mitch. Nakapaghanda na siya ng almusal at baon ng mga ito bago ginising ang bata upang mag-almusal na. Inasikaso niya si Mitch. Gaya ng lagi niyang ginagawa ay hinatid na ulit niya ito sa school at pagbalik ay wala na si Jacob.
Ngunit may maliit na note na iniwan ito sa table. Appreciation para sa ginawa niyang lunch at ang kalakip nun ay ang paghingi nito ng tawad para sa kapusukan nito. Humihingi pa rin ito ng pasensya kahit na pumayag siya na may mangyari. Napangiti siya. Puntos ito na hindi naman talaga mapagsamantala o masamang tao si Jacob. Mas natuwa pa siya sa smiling face nito na hindi naman mukhang smiling face. What? Nautal sa gulat ang tropa ni Jacob na si Fernan. Nabanggit kasi niyang nangyari sa kanila ni Chantal. Nabanggit lang naman niya, ngunit hindi naman niya dinetalya ang lahat. Why? We're both single at isa pa matanda na kami para sa desisyon naming iyon. Parehas naman naming napakinabangan at napaligaya ang bawat isa. So why not? What's wrong? Naguguluhan si Jacob sa reaksyon ni Fernan. Bro, paalala ko lang na ang inoffer mo ay bilang maging ina ni Mitch, ngunit hindi bilang maging asawa mo o parausan. Nasisiraan ka na yata eh. Napaira pa ito. Interesado ka na ba sa kanya? Umiba na ba bigla ang ihip ng hangin? So you mean, may pagkakaunawaan na sa pagitan nyo? Bro, sabihin mo naman hindi na ako makatiis eh. Pagkakaunawaan? Mutual eka nga nila. Wala silang ganun. Wala silang label. Basta nag-enjoy lang sila. Ginusto din naman ni Chantal. Galing na mismo sa bibig nito. Ngunit aminado si Jacob na naging interesado na nga siya sa dalaga. Nakakabilib lang kasi na sa panahon ngayon, may mga babae pa palang tinitiis ang sensasyon upang maibigay ito sa lalaking nais nilang pag-alayan. Fernan, alam mo naman na hindi ako basta-basta pumapasok sa relasyon. Sa ngayon wala pa akong balak. Si Chantal, flirt lang naman yun. Sa tingin ko yun lang din ang gusto niya. Ginamit niya lang ako para may maging experience. So ako ginamit ko siya para sa pangangailangan ko. Fair enough, right? Paano si Jane? Tiyak na uusok ang ilong nun sa galit kapag nabalitaan niya. Si Jane patay na patay sa iyo ang babaeng yun. Sinabi ko na sa kanya na wala akong balak na patulan siya dahil nire-respeto ko ang ina ni Mitch. Kamusta ba yung ginagawa ni Chantal? Maayos naman ba? Tumango siya bago sumagot. Maayos na maayos. Palagi nakangiti ang anak ko. Nakakatuwa iyon at mas pinagbubutihan ko pa para sa future niya. Basta bro, para sa anak mo go lang. Pero hindi masamang hayaan ang sarili mo na pagbigyan ulit ang sarili mong sumaya. Hindi lang si Mitch. Don't worry, mangyayari naman iyon Fernan, pero hindi pa sa ngayon. Bro, payong kaibigan lang, hindi magandang makipaglaro sa apoy, baka mapaso ka. Natawa siya kasi napakalalim masyado ni Fernan, para bang binabantaan siya nito sa tono nito. Hindi siya mapapaso at mas lalong wala siyang balak na magseryoso. Abala si Chantal sa pag-aasikaso ng mga nalabahan niya. Tinutupi niya na ito nang bigla na lamang may mag-doorbell. Inisip niyang baka ang driver na palaging nagsaservice sa kanila. Sa isip pa niya'y baka napaaga lang ito. Iniwan niya ang kanyang mga tupiin at binuksan ang pinto. Ngunit bumungad si Jane sa kanya. Sa ekspresyon nito, kumukulo na naman ang dugo nito sa kanya. Maayos pa rin at may respeto niya itong tinanong. May kailangan ka Jane? Si Jacob kasi nasa trabaho pa, pero maaari mo naman siyang puntahan o tawagan kung importante talaga. Of course, I can do that. Bakit sa tingin mo bawal? Masyado kang mayabang para maliitin ako, Chantal. Tandaan mo na parang katulong ka lang dito. Ginagawa mo ang gawain ng katulong pag wala si Mitch, kaya wag makapalang mukha, pwede ba? Sa tingin ko, mali ang iniisip mo sa akin, Jane. Wala akong anumang problema sa'yo at mas lalong wala akong pakialam sa pakay mo sa mag-ama. Para sa akin, ginagawa ko lang yung trabaho ko ng may puso. Hindi ito basta tungkol lang sa pera, Jane. Hindi binibili ang pagiging ina. Hindi dahil nangangailangan ako ng malaking halaga, pinatulan ko ang alok ni Jacob. Hindi ako impokrita para itanggi yun. Ngunit totoo, ano man ang ipinapakita ko sa bata, hindi iyon mababayaran ng pera, Jane. Talaga ba, Chantal? Look at you. Para kang pulubi na sumisiksik dito sa mag-ama. Pasalamat ka. Kailangan gawin ni Jacob yun para kay Mitch. Pero kung ako ang masusunod, hindi ako papayag na lumapit ka sa mag-ama. Mukha ka lang talagang pera, Chantal. Yun ang totoo. Hinayaan niya na lang ito sa nais nitong isipin. Wala naman siyang magagawa upang makumbinsi ito at maniwala. Hindi rin niya ito papatulan dahil kaibigan pa rin ito ni Jacob at nang yumaong partner nito. Sandali,
Hindi pa ako tapos. Hinablot nito ang kanyang braso. Nasaktan siya dahil matindi ang kapit nito, ngunit nanatili siyang kalmado. Hindi kasi si Chantal ang tipo ng babae na basta nalang pumapatol, lalo't kaya pa naman niyang tiisin. For sure, ganyan na ganyan din ang ugali ng ama't ina mo. Dinadahilan mo pa sila sa pangangailangan mo. Payag si Chantal na laitin siya nito hanggang sa ito ang mapagod, pero wag nitong idadamay ang mga magulang niyang walang alam. Sinapok niya si Jane at dinuro. Maaari mo kong laitin. Murahin o kahit bumula pa ang bibig mo kakasabi ng kung ano-ano sa akin. Pero wag ang mga magulang ko. Wag ang pamilya ko. Madiin at galit niyang sabi. Natakot si Jane sa naging resback niya. Nagulo din ang buhok nito na kanina lang sobrang ayos dahil sa pagkakasapok niya. How dare you? Dinuro rin siya nito pabalik. Balak na sana nilang magrambulan nang biglang dumating ang driver at masaksihan silang nagsasagutan. Mga ma'am, kalma lang po. No, this girl is really annoying. Malakas siyang itinulak ni Jane. Mas tumapang kasi ito nang may umawat na sa kanila. Dahil nabigla, hindi nakagalaw agad si Chantal. Masakit ang katawan niya. Naramdaman na naman tuloy niya ang nabugbog niyang perlas. Hindi na siya nakaganti. Inawat na sila ng tuluyan at pinalabas na ng driver si Jane. Sinabi rin ng driver na labasan na nila Mitch at baka nagtataka na ito. Isinantabi na muna ni Chantal ang galit at inis niya. Sumakay na siya ng kotse at doon inayos ang sarili niya at ang nagulo niyang buhok. Napasandal siya sa upuan at mariing napapikit doon. Ma'am, gusto ho ba ninyo na ipaalam ko na agad kay Sir Jacob? Umiling siya agad. Hindi na po. Baka sabihin pa ni Jay nagsumbong agad ako. Manong tara na po baka hinihintay na ako ni Mitch. Tanging wika na lamang niya na tinanguan naman ito. Mami Chantal, are you okay? Malungkot ang pagkakatanong ni Mitch sa kanya. Sa tingin niya'y napansin nito na malungkot siya at malalim ang iniisip. Ha? Yes anak, yes I'm fine. Maayos na maayos ako, don't worry. I'm just having a bad day, nak. Napa-English patuloy siya. Napansin naman ni Chantal ang pagsuliyap ng driver sa kanya. Dahil alam nito ang totoo na inaway at sinugod talaga siya ni Jane. Ngunit ayaw na kasi niyang dumagdag pa sa magulong sitwasyon. Gusto niyang sarilinin na lang muna dahil nakakahiya naman kay Jacob. Hindi na dapat nila pinaparating ang pag-aaway nila dahil nasa tamang edad na sila. Sa kanilang dalawa na lang ang namumuong tensyon. Mami, makakasabay ba natin si Dad sa dinner tonight? Hindi agad ito masagot ni Chantal dahil hindi niya alam ang schedule ni Jacob. Ngunit sa palagay naman niya, makakasabay ito. Sana makasabay, pero kahit hindi sana'y unawain natin si Daddy mo, nak. Paliwanag niya kay Mitch. Tumango naman ito't mukhang nakakaintindi naman ng bata. Dumating na sila sa mansyon. Napabuntong hininga si Chantal at inisip ang naging komprontasyon ni Jane kanina. Hindi na malaya ni Chantal na napatagal ang kanyang pagmumuni-muni. Madilim na pala't kailangan na niyang gumawa ng dinner. Minadali ni Chantal ang pagpe-prepare at dahil nga ginahol siya sa oras, ay hindi sinasadyang sa pagmamadali ay siya'y nasugatan. Napaawang ang labi niya bago mabilis na hinugasan ng daliri niyang nahiwa ng kutsilyo. Madugo ito kaya diniinan niya na muna ng bulak for 5 minutes. Matapos ang 5 minuto, nilagyan niya ito ng band-aid at nagpatuloy na sa ginagawa niya. Natapos siya ng bandang 7:00, ngunit wala pa si Jacob. Hindi nga siguro yata talaga ito makakauwi. Ito ang naitanong niya sa kanyang isipan. Pinakain niya na si Mitch at matapos lang magpatunaw ng kinain, pinagpahinga niya na ito. Baka sa mata ni Mitch ang lungkot. Wala kasing nasabi si Jacob na hindi ito makakauwi. Hindi siguro inaasahan ni Mitch na hindi sila magsasabay-sabay. Nagpaliwanag na lang din siya sa bata at sa tingin naman niya kahit papaano na wala ang tampo nito. Habang siya naman, bumaba na sa kusina upang magligpit. Hindi madami ang nakain niya dahil naawa siya sa bata. Napabuntong hininga na lamang siya bago niligpit ang lahat ng pinagkainan. Ilang sandali pa matapos ang pag-aayos sa kusina ay may tumawag sa kanya. Sinagot niya ito nang makitang si Jacob. Pakihanda ang silid namin ni Jacob. Pauwi na kami. Mataray at bose ang dating ng bungad ni Jane. Alam niyang si Jane yun, boses pa lamang. Napakunot ang noo niya kung bakit si Jane ang may hawak ng cellphone ni Jacob.
Nasaan si Jacob? Ito ang tanong niya sa kanyang isipan na hindi naman niya magawang itanong kay Jane na impokrita. Hindi na siya sumagot. Binaba na rin kasi nito ang cellphone. Hindi niya sinunod ang utos ni Jane. Sino ba ito para sundin niya? At isa pa, never naman naging balahura sa silid si Jacob. Maayos palagi ang silid nito kahit hindi ayusin. Isang oras pa ng paghihintay, dumating na si Jane at si Jacob. Nasilip niya sa loob ng kotse na mukhang tulog si Jacob. Lasing yata. Hinayaan niyang ilabas ito ni Jane at ng driver ni Jacob. Ma'am, nalasing po si Sir Jacob. Ito ang bungad ng driver. Sige na ho, Manong. Pakialalayan na lang po akong ipasok siya sa kwarto. Pakiusap niya bago sana aagawin na ito kay Jane upang siya na lang ang umalalay, ngunit hindi pumayag ang impokrita. Bingi ka ba? O sadyang makapal ka lang? Sabi ko ayusin mo ang kwarto at ako mismo ang magpapasok sa kanya. Ikaw na alalay, sumunod ka. Si Mitch lang ang trabaho mo kapag nandyan ang bata pero kapag wala, alalay ka dito sa mansyon. Wika ni Jane, ngunit hindi niya ito pinansin. Manong, alalayan na ho natin. Tanga ka ba? Inis na si Jane. Gusto na siya nitong sampalin. Pwede bang tigilan mo ang pag-iilusyon mo? Wala kang alam, Jane. Makahulugan ang ngiti niya. Sana wag mong kawawain ang sarili mo. Dapat nga hindi ka na pumunta dito. Kasi kung nasa katinoan si Jacob, hindi niya nanaisin na hawakan mo siya. Mahiya ka naman sa anak niya. Sana malinaw na sa'yo na sa ating dalawa, mas lamang talaga ako. Ikaw kasi pinipilit mo yung sarili mo. Habang ako, sila ang pumili sa akin para makasama sila. Pagkakitong tumawa, bigla na lamang kumilos si Jacob. Lumipat ito sa kanya at nagpaalalay. Napangiti si Chantal upang mas maasar si Jane. Sinusubukan mo talaga akong babae ka? Tumalikod na ito at tinawag ng driver ni Jacob. Tama yan, umuwi ka na. Sa silid ay nagawa niyang ipasok si Jacob kahit na mag-isa lang siya. Ramdam na rin naman niyang hindi na ito nagpapabigat pa. Ituloy-tuloy mo lang yan pero huwag kang magtataka kung magtatanim ng sama ng loob sa'yo si Mitch. Bakit sino ka para sabihin sa akin yan? Binabayaran kita so do your job. Lumakas ba loob mo kasi nakuha kita? Kasi akala mo bibigay na ako porket nauna ako sa'yo? Pagak na tumawa si Chantal. Sabi mo maging ina ko sa kanya kaya ako ganito. Hindi na bibili o nababayaran ng pagiging ina Jacob. Yan ang itatak mo sa kukote mo. Huminga muna si Chantal. At yung tungkol sa pagkakuha mo sa akin, walang anuman Jacob. Ibinigay ko iyon. Hindi dahil sa may ibang dahilan. Kung hindi dahil ginusto kong ma-experience yun. Hindi ko inaasahan na pati pala ikaw, mapag-ilusyon na din. Kala ko si Jane lang. Tumalikod na siya at balak na sanang umalis nang hilahin siya nito. Aalis ka na ba? Biglang lumambot ang boses nito. Iba na ang iisipin ko kapag tinuloy mo yung binabalak mo, Jacob. Ito ang katagang binitiwan niya, ngunit hindi ito naawat. Mabilis nitong pinagalawang kamay nito at ang labi nito na pinadampi agad sa kanyang labi. I don't care, ano man ang isipin mo. Isipin mo ang gusto mo, Chantal. Gagawin kong totoo lahat ng iniisip mo. Anas nito bago itinuloy ang sinimula nito na nakapagbigay muli ng matinding sensasyon sa buong katawan ni Chantal. Bagong dilig na naman si Chantal sa umagang ito habang iniisip niya ang nangyari ulit sa kanila. Sa tingin niya kilig na ang nararamdaman niya, hindi na basta sensasyon lang. Ngunit hindi ba'y mahirap ang walang label? Hindi siya sigurado, walang matibay na pinangahawakan ng kanilang sitwasyon. Ngunit kailangan ba may label kung parang naglalaro lang naman sila ng apoy ni Jacob? Mami, morning po. Si Daddy po ginising na ako. Ito ang bungad ni Mitch nang bumaba ito kasama si Jacob. Mukhang bumabawi si Jacob sa anak. May plano ba kayong gumala today since wala namang pasok si Mitch? Tanong nito sa kanya. Napaiwas siya ng tingin at napapaso siya. Wala naman. Ikaw baka may plano kang ilabas siya. Ayos lang naman. Punta na lang ako sa magulang ko para madalaw sila ng mas maaga. Bakit hindi na lang tayong tatlo ang dumalaw sa kanila? Dalhan natin ang groceries at mga prutas. Nagulat siya ngunit agad din namang pumayag. Bakit hindi? Mas pabor sa kanya yun. Oo nga po. Sang-ayon naman ni Mitch. Ngunit hindi pa man di siya nakakasagot. Biglang pumasok sa eksena si Jane kasama ang magulang ni Jacob. Nagulat siya.
Napasulyap siya kay Jane na napapangisi. Tila ba sinadya nitong agahan at ayain ng magulang ni Jacob. Lola, lolo! Yumakap si Mitch sa magulang ni Jacob. Siya naman ay dumistansya. Hindi naman talaga siya bilong sa pamilya nila. Extra lang siya dahil kay Mitch. Kung hindi dahil sa bata, wala siya sa mansyon. Napasulyap sa kanya ang ina ni Jacob. Ngumiti ito't mukha naman itong mabait. Habang ang ama ni Jacob, seryoso, ngunit binati rin naman siya. Bakas naman sa mag-asawa na hindi isnabero ang mga ito. Si Jane lang naman ang intrimitida tumaaway sa kanya dahil sa selos. Magandang umaga, iha. Nakakatuwa naman na nakita na rin kita sa wakas. Magandang umaga po. Balik niyang bati. Tita, gumala kaya tayo or mag-lunch dito sa mismong bahay ni Jacob? Family dinner. Sabat naman ni Jane. Oh, that's nice. Let's order food. Tumitingin na sa punang ina ni Jacob nang magsalita ulit si Jane. No, we don't need to order, tita. May mauutusan naman dito, right, Chantal? Nakangiti ito ng makahulugan. Yun ba ang gusto mo? Pwede naman, Jane. Malaman niyang sagot. No, let's order food. Sabat naman ni Jacob. Napatingin dito ang ina nito habang si Jane ay napairap. Why? Hindi ba pwedeng utusan si Chantal? I'm just asking lang naman eh. Wala naman akong sinabing gawin mo talaga. Since gusto mo naman ng pagluluto, gusto mo naman kasing gawin lahat, so naisip ko lang bakit kailangan pang mag-order. Paliwanag pa nito. I said no, Jane. Hindi ka ba makaintindi? O sinasadya mong wag intindihin? Seryosong tanong ni Jacob. Is there a problem, iho? Kunot noon na tanong ng ina nito. None. Tipid nitong sagot. Tinignan siya ni Jacob at inayos nito bigla ang buhok niyang sumasagot sa mukha niya. Inipit ito ni Jacob sa kanyang tenga. Napaawang ang bibig ni Chantal at ng ina ni Jacob. Parehas sila ng reaksyon while Jane was annoyed. Siyempre panibagong sama ng loob na naman ang nararamdaman ni Jane sa kanya. Natatawa na lang tuloy si Chantal sa loob-loob niya. Ngunit sa ama't ina ni Jacob, labis ang hiya na nararamdaman niya. Weird ang galawan ni Jacob. Hindi dapat ito nagpapakita ng ganitong signal. Mamaya isipin pa ng magulang nito na dating sila kahit na hindi naman at si Mitch lang talaga ang priority niya. May sahigad pala talaga. Bulong pa ni Jane. Narinig niya ngunit binaliwala niya na lamang. Since nag-order naman sila ng food, nag-focus na lamang si Chantal sa pagtulong sa ina ni Jacob. Natuwa kasi ito sa mga bulaklak na kanyang inaalagaan. Gusto nitong mamitas kaya tinulungan niya ito. Iha, alam mo bang wala ng halaman dito simula nang mawala ang ina ni Mitch? Natutuwa ako na may mga bulaklak na ulit. Parang mas naging better pa. Iha, salamat sa pagpayag na alagaan at tumayo bilang ina ni Mitch. Gusto talaga naming bumalik ang sigla at saya ng apo ko. At dahil yun lahat sa'yo, sobrang thankful kami sa'yo, Chantal. Natutuwa din po ako na nakilala ko si Mitch. Mabait po siyang bata at napalaki ng maayos at magalang. Yun na rin po yung naging dahilan kung bakit magaan yung loob ko sa kanya at mabilis kong nakasundo. Ayos lang ba sa magulang mo? Hindi po alam ni Mama dahil nagre-recover pa po siya. Ngunit ayos lang naman po sa papa ko at sa dalawang kapatid ko. Basta iha, sana maging mahaba pa yung pasensya mo. Si Mitch, sabik siya sa pagmamahal ng isang ina. At siguro sa iyo niya yun nasumpungan, iha, kaya ikaw ang kanyang napili. Napangiti na lang siya. Si Jacob sana, buksan na rin muli niya ang kanyang puso. Nalulungkot ako para sa anak ko eh. Ayoko manatili siya sa nakaraan na dinadala ang bigat ng nararamdaman niya. Gusto kong kumilala at magtiwala muli siya. Tumango siya bilang pagsang-ayon. Samantalang habang nagkukwentuhan ng ina ni Jacob at si Chantal, nakatanaw naman sila ng ama niya sa dalawa. She's nice and calm. Sure kang hindi mo siya type? Birong tanong ng kanyang ama. Hindi nakasagot agad si Jacob. Oh, bakit walang sagot? Hindi ko po alam kung dapat kong sabihin sa inyo. Pero kanino pa po ba ako magsasabi? Sa tingin ko lumalalim na tong nararamdaman ko at mas nagiging needy na ako. But Dad, hindi ako sigurado kung dapat ko na ba tong maramdaman. Pwede na ba? Pakiramdam ko kasi wala pa akong karapatan na maramdaman to. At bakit mo nasabi yan? That's not cheating, iho. Matagal nang wala ang ina ni Mitch. At maging siya, sinabi niya na sa'yo na gusto kanyang maging masaya.
na huwag kang mananatili sa dilim. So bakit ayaw mong hayaan ang sarili mo? O baka dahil nandyan si Jane na iniisip mong naging mata ng yumao mong partner? Iho, hindi masamang umibig muli. Huwag mong patagalin pa't hayaan na makahanap siya ng iba. At tuluyan mong hindi masabi ang nararamdaman mo para sa kanya. Ito ang mahabang payo ng kanyang ama. Lingid sa kaalaman ni Jacob na narinig lahat ni Jane. Grabe ang galit at yamot ni Jane. Hindi niya mapigilan ang sarili niyang mapamura sa galit. Ngunit pinigil pa rin niya. Hindi siya maaaring mabisto na alam niya nang may nararamdaman na nga si Jacob para sa malanding babae na yun. Samantala sa hapagkainan, salo-salo na ang lahat. Si Chantal ay katabi si Mitch habang siya ay katabi si Jacob. Inagawan kasi agad niya ng pwesto si Chantal dahil inaasahan niya na baka magtabi ang dalawa habang ang mag-asawa ay tabi naman. The food is delicious, ngunit iha. Sinulyapan siya ng ina ni Jacob. Gusto kong matikman ang recipe mo sa kare-kare. Opo tita, sa susunod po na dumalo kayo o makadalaw kami, ipagluluto ko po kayo. Wow lola, gusto ko yung luto ni Mami Chantal. Tuwang-tuwa si Mitch. Inis na inis naman si Jane. Pansin ito ni Chantal. Natatawa na lang tuloy siya ng lihim. Jacob, kumain ka ng kumain. Nilagyan ni Jane ang plato ni Jacob. Mami, lagyan mo si Daddy ng ulam. Gusto ko sweet kay ni Daddy. That makes my heart happy. Request ni Mitch. At nang gagawin niya na sana iyon, inunahan na siya ni Jane. Bagay na hindi ikinatuwa ni Jacob, lalo na ng magulang nito. Elegante pa rin ang ina ni Jacob. Ngumiti lang ito ngunit makahulugan yun. Sumulyap ito kay Jane bago nagsalita ng mahinahon lang naman. I don't like the attitude, iha. Sambit nito bago nagpunas ng tissue. Humiwa ito ng steak at isinubo iyon bago muling nagsalita. I think there's a misunderstanding here, Jacob. Sana hindi na nadadamay ang bata. Matanda na kayo para sa awayan. So please act your age at huwag pati sa pagkainan nagiging bastos. Napahiya si Jane at tila ba kinabahan. I'm so sorry tita. Nagawa mo na. So just eat and stop being immature, iha. I'm so disappointed. At hindi ka dapat sa akin nagsasorry. Sa kanya dapat. Itinuro siya nito. Ngunit matibay talaga si Jane. Why tita? Wala naman akong ginawang masama. So ang pagiging bad attitude ay hindi masama? Simple nitong tanong. Tita, nagawa ko lang naman kasi... Pinutol na si Jane. I don't care kung ano pa ang rason mo. Hindi ko binabawi ang nasabi ko na. Hindi ako bata, iha. As far as I know, I'm old enough para maintindihan ang kinagagalit mo. But to end this nonsense conversation with you, maaari bang umalis ka na? Hindi makapaniwala si Jane na pinapaalis na siya ng ina ni Jacob, ngunit wala siyang maramdaman na awa kay Jane. Eskandalosa talaga si Jane. Kahit na nasa harapan sila ng hapagkainan at nasa harapan si Mitch, dinuro siya nito. Sumabog na talaga ito sa selos at galit sa kanya. That woman is a snake at hindi lang pala ahas kasi marami siyang katauhan. Gaya ng higad kasi ubod siya ng kati. Si Jacob pa ginawa niyang tagakamot. Hindi kumibo si Chantal. Si Jacob ay napatitig na ng masama kay Jane habang ang ama ni Jacob inilayo na muna si Mitch. Oh my godness, iha. What's wrong with you? Gulat na gulat ang ina ni Jacob. Bakit ganyan ka? Nasaan ang pagiging high class at elegante mo? Not very mindful, iha. Now, I'm very disappointed with you, Jane. Tita, I'm just being honest. Higad at ahas ang babaeng yan. Really? So ano palang tingin mo sa sarili mo? Anghel? So ikaw ang inatasan na magbantay sa mag-ama, ganun ba, Jane? Hindi ito nakakibo. We're talking about snake pero nandito ka. Hindi mo dapat ginagawang salamin ng ibang tao, iha. That's rude, Jane. Bakit ba kasi kinakampihan mo yung babaeng yan? Pabor ka na maging sila? Why not? Masama ba? They're both single. At kung gusto talaga nila ang isa't isa, sino ba kami para tumutol? My son is old enough to have his own decision. That's his life, not mine. Hindi naman ako makikisama at kikilati sa babaeng gusto niya. Kaya hindi ko yun problema. At para sa apo ko, sa ikakasaya niya, walang hindi ko kayang gawin at ibigay sa kanya. That's the point na hindi mo makuha-kuha.
Kasi mahina ang kokote mong gaga ka. Paggaak na tumawa si Jane. Narinig ko na gusto na ni Jacob si Chantal. Payag ka? Malalahian kayo ng mababahong mahirap at makating babae? Sobrang inappropriate na ang mga lumalabas sa bibig ni Jane. Napapailing na lamang si Chantal. Isa pang insulto sa kanya. Ipaparanas ko sa'yo kung paano gumapang sa lupa, Jane. Nagbanta na si Jacob. Well, congrats, Iha. I'm so happy for the both of you. Suportado ko kayong dalawa anuman ang desisyon ninyo. Ngayon, Jane, ito pa ang gusto mong marinig. Ayaw ko sa'yo. Hindi kita gusto na maging ina ng apo ko. Hindi naman apo ko ang gusto mo kundi si Jacob lang. Huwag mo na ako lokohin pa. Dahil kahit maging linta ka pa sa kakasipsip mo, wala kang makukuha mula sa akin. Luhaan si Jane. Sa sobrang sakit ba naman ang narinig nito? Sinong hindi maiiyak? Pinahid ni Jane ang luha nito at dinampot na ang bag. Fine, ayaw ko rin naman sa iyong hukluban ka. Talagang bastos si Jane, ngunit hindi ito kayang palampasin ni Chantal. Mabilis niyang hinila ang buhok ni Jane at nilampaso ito sa sahig. Si Jacob naman, agad na inawat siya ngunit ayaw talaga niyang magpaawat. Hanggang sa tinigilan niya na si Jane nung makita niyang gulo na ang buhok nito at pagod na ito. Dapat lang sa'yo yan, bastos ka. Walang emosyon pa niya bago ito binitiwan. Umalis naman na si Jane. Siya naman ay pinaupo na muna ni Jacob at pinainom ng tubig. Hindi rin makapaniwala ang ina ni Jacob na malakas pala siyang makipagbalyahan. Ngunit nagagawa lang naman talaga yun ni Chantal kapag galit na siya at hindi niya na kayang pigilan pa ang kanyang sarili. Nakita niyang napangiti si Jacob. Inirapan niya ito kaya naman ito'y natigilan. Wala siya sa mood para pag-usapan ng nalaman niya. Galit pa rin siya kay Jane. Iha, hindi ko alam kung anong namamagitan sa inyo ng anak ko. But I want you to know na anuman ang relasyon ninyo, hindi kami tutol ng ama niya. Nais lang namin na hindi mapabayaan si Mitch dahil unang-una siyang ayaw namin na maitsapwera. Lagi kong hinihiling gabi-gabi Iha na sana ibigay sa mag-amang babaeng mapagpasensya at maunawain. Higit sa lahat, may mabuting puso upang sa gayon hindi maging kaawa-awa ang apo namin. Nakikinig lamang si Chantal. Dalawa lamang sila ng ina ni Jacob na nag-uusap. Nakiusap kasi ito na baka maaari siyang masolo. Dahil sa siniwalat ni Jane, seryoso na siyang kinausap nito patungkol kay Mitch. Hindi ko po pababayaan si Mitch. Hindi man po akong nagluwal sa kanya, ay tinuturing ko na po siyang tunay kong anak. Ngunit hindi pa po ganoon kalalim ang kaalaman ko sa pagiging isang ina. Sinisikap ko po na magampanan lahat iyon, anuman ang mangyari. Mahal ko po si Mitch, mahal na mahal. Ngunit hindi ko po matatanggap ang pagmamahal na nais ibigay sa akin ni Jacob. Hindi dahil hindi ko siya gusto, ngunit dahil sa masyado pong biglaan ng lahat. Hindi ko rin naman po kasi nais na isipin ng iba na mapagsamantala po akong tao. Ito ang naging sagot niya. Napabuntong hininga ito bago nagsalita rin. Hindi naman namin iniisip iyon dahil iba ang nakikita namin Iha. Masaya sa'yo ang mag-ama. Siguro nga nahirapan lang si Jacob na aminin sa sarili niyang nahuhulog na siya sa'yo. Pero Iha, maniwala ka o sa hindi, I know my son at alam kong kapag seryoso siya sa isang babae, sa tingin pa lang niya alam kong iba na. Sana ibigyan mo siya ng pagkakataon na patunayan ang sarili niya. Sana hindi na ninyo pahirapan pa ang inyong mga sarili. At mas lalong wag na ninyong lokohin ng bata. Sapat na ang pagsisinungaling sa umpisa. Ngunit ngayong totoo naman na ang lahat, bakit hindi na lang ninyo ipagpatuloy? Ayokong umasa sa wala ang apo ko. Dahil kung sa huli masasaktan lamang si Mitch, siguro mas makabubuti na ngayon pa lang maging malinaw na. Dapat ngayon pa lang maputol na upang hindi na lumala pa. Ito ang pakiusap ng ina ni Jacob. Masarap sa pakiramdam na gusto pala siya nito. Ngunit paano niya ipapaliwanag sa magulang niya na nakasumpong siya ng tunay na pag-ibig? Gayong ang alam ng ama at dalawa niyang kapatid ay palabas lamang ang lahat. Hindi bata ang ama niya na maaring bawiin agad ang unang nasabi niya. Gusto ko po si Jacob. Mahal ko rin po siya. Sino bang hindi mahuhulog sa lalaking matured, mindful at maginoo na may kaunting kapilyuhan? Natawa pa si Chantal. Lalo pa at may cute siyang anak. Ngunit paano na lang po kung machismis ang pamilya ninyo dahil sa akin? Gold digger, ilusyonada at asyumera po ang tingin nila sa akin. Bahagyang napayo ko si Chantal dahil sa hiya. You don't need to please everyone para lang magustuhan kanila.
Wala silang pakialam sa buhay mo at mas lalong sa personal life namin since wala naman silang inambag sa kung anong meron kami. Alisin mo sa isipan mo ang ganyang ideya. I hate that, Chantal. Focus on what you love. Ngumiti siya habang nanggigilid ang kanyang luha. Niyakap niya ang ina ni Jacob dahil napakabuti nito sa kanya kahit na isa lamang siyang habak na mahirap. Walang-wala siyang binatbat sa buhay na meron ng mga ito. Sa totoo lang, napakaraming babae ang mas better sa kanya't mayayaman. Pero siya pa rin ang pinili ni Jacob. Maging ang mga magulang nito. Matapos ang pag-uusap, nagpaalam na ang magulang ni Jacob. Si Mitch ay masayang kumuway sa lolo't lola nito habang sila ni Jacob ay walang imikan. Wala na po sila lolo at lola. Humarap sa kanya si Mitch. Mami, ayos ka lang po ba? Narinig ko inaway ka po ni Tita Jane. I hate her. Ayokong inaaway ka, Mami. Napasimangot si Mitch. Ayos na baby, maayos na ang lahat. Hinaplos niya ang buhok nito at kinarga. Let's go to your bed. Pahinga ka na, nak. Maaga ka pa bukas. Aya niya na tinanguan naman ito. Napasulyap siya kay Jacob na nakatitig pala sa kanya. Hindi niya na ito inaya dahil nag-iipon pa kasi talaga siya ng lakas ng loob para kausapin ito mamaya. Samantala si Jacob, hindi mapakali. Pabalik-balik siya ng lakad habang iniisip kung may nasabi na siyang masama kay Chantal kanina. Sinabi lang naman niyang mahal niya ito. Malamang nabigla ang dalaga. Napabuntong hininga siya bago naupo na sa kama. Ngunit napatayo siya nang biglang may kumatok. For sure, si Chantal na ito. Mabilis niyang binuksan ang pinto at hindi nga siya nagkamali dahil ang dalaga nga. Seryoso ang ekspresyon nito at tinignan lang muna siya. Napapaso siya sa tingin nito kaya parang nais niyang umiwas. Ngunit baka mas lumala pa kapag umiwas siya ng tingin. Nakipagsabayan na lamang din tuloy siya ng tingin. Jacob. Tawag nito sa kanyang pangalan. Lumakas ang tibok ng kanyang puso, lalo pa nang lumapit ito. Totoo ba? Totoo ba na gusto mo ko? Mahal mo ko? Sunod-sunod na tanong nito. Napalunok siya ng sunod-sunod bago sumagot na makaipon ng lakas ng loob. Totoo. Bakit? May problema ba? Ayokong masaktan si Mitch. Hindi na baling ako na lang, wag lang si Mitch. Sana hindi mo ito ginagawa para lang hindi ako mawala sa mansyon. Sana sincere talaga ang nararamdaman mo. Natatakot ba ito? Iba ba nasa isip nito kaya hindi siya nito kaagad kinausap? Hindi na dahil kay Mitch kaya kita nais manatili, kundi dahil sa mahal na kita, Chantal. Ito ang naging sagot niya bago hinalikan si Chantal. Naputol ang halik nila at kapwa sila naghabol ng hininga. Mahal din kita, Jacob. Mahal din kita. Sagot nito na halos makapagpalundag sa kanya sa sobrang saya. Si Chantal na ang nagtuloy ng halik nang ipalupot nito ang braso sa batok niya at siilin siya ng halik. Maagang gumayak si Chantal dahil naka-schedule na ang pagdalaw nilang tatlo ngayon sa kanyang magulang. Since maayos naman na sa part ni Jacob at si Mitch, wala rin namang problema sa kanilang dalawa. Sa katunayan nga, ito ang dahilan kung bakit sila naging malapit ni Jacob. Magulang na lang ni Chantal ang problema nila ngayon. Nabili niya na kay Jacob na wag biglain ang magulang niya upang hindi maging magulo. Hanggat maaari nga, gusto niya na siya na lang ang magpaliwanag. Ipapaliwanag na rin niya sa kanyang ina dahil ayaw niya na may nililihim rito. Good morning, bulong ni Jacob habang nakayakap sa likod niya. Napangiti siya bago hinaplos ang buhok nito. Aga pa, matulog ka na sana muna. Napuyat ka pa naman kagabi. Natawa pa siya nang maalala na bandang alauna na sila natapos sa kanilang lambingan. Ikaw din naman napagod at napuyat ka eh. So bakit ako ang matutulog pa? Gusto ko sanang magpahinga ka pa pero late na ako kasi mas naunahan mo na pala ako para sa pag-prepare ng breakfast. Maupo ka na. Pababa na rin si Mitch mamaya-maya lang. Maaga rin kasing nagigising ang anak mong yun. Gusto kasi niya palagi kang napapanood sa pagluluto. Alam mo naman na inspirasyon ka ni Mitch. Balak pa sana niyang sumagot nang makita na nila si Mitch na pababa na. Umiti ito sa kanila bago bumati. Good morning, Mom and Dad. I'm so happy na buo tayo this morning. Sana every morning po ganito tayo. Napangiti silang dalawa bago hinagka ng anak. Oo naman, palagi nang ganito anak. Sumulyap ito sa ama nito. Yes anak, hindi na magiging busy si Daddy. Pangako yan. Si Daddy at Mommy magiging busy lang sa pag-aayos ng kasal.
Napaawang ang labi ni Chantal dahil sa gulat. Kasal? Agad-agad? Hindi niya inakalang sa harapan mismo ni Mitch, babanggitin niya na ito. Pero parang ayaw ni Mami sad na si Daddy. Nagpatulong pa sa anak, natawa tuloy si Chantal habang naiiling. Si Mitch naman, hinawakan siya sa kamay bago nagsalita. Mami, si Daddy mo talaga, hindi sa ayaw ko, wala akong sinabi nak. Ikaw, inaano mo pa ako sa anak natin ha? Napairap siya kay Jacob na natatawa. Pakakasalan kita, oo. Gusto mo ngayon na Lumiwanag ang mukha nito. Natawa naman siya nang yakapin siya nito dahil sa saya. Masaya silang nag-almusal. After that, gumayak lang sila tagad ng bumiyahe. Mabilis ang biyahe dahil maaga silang umalis. Hindi sila inabutan ng traffic. Nadatnan nila ang ina't ama niyang nakatanaw lang sa labas at nasa bakuran lamang. Napangiti ang ina niya nang masilayan silang bumaba sa kotse. Si Mitch naman, agad na yumakap sa kanyang ama't ina. Magandang umaga po, Papa, Mama. Nagmano si Jacob sa mga ito. Nagulat ang kanyang ama't ina. Siyempre siya rin ay nagulat dahil bigla ang pagtawag ni Jacob ng Mama at Papa sa kanyang magulang. Ang bunso niyang kapatid ang pumutol sa katahimikan. Napakamot naman sa batok si Jacob. Hindi na rin ito mabawi ang nasabi kaya natakot na rin siguro sa kanya dahil sa tingin niya dito. Para sa bata, bulong pa ng ina niya sa ama niya. Sabi na nga ba't hindi ito ang iisipin ng kanyang magulang. Natawa si Jacob habang siya naman tinabihan ng ama't ina. Si Jacob ay pinaubayan na muna sa dalawang kapatid niya si Mitch upang libangin at makapag-usap sila ng masinsinan. Matapos lang mailayo si Mitch, nagsalita na si Chantal. Mapa, alam kong hindi ka panipaniwala pero kasi si Jacob at ako po kami na po at binabalak na rin po namin ang pag-usapan at ayusin ang kasal. Since wala naman na po dapat pang patagalin, sa pagsasama naman namin, nakilala na namin ang isa't isa. Chantal, seryoso ka ba? Hindi makapaniwala ang kanyang ina. Wala naman kaming tutol pero parang biglaan kasi. Parang hindi ka pa naman nagtatatlong linggo sa mag-ama tapos malalaman namin. Pinutol ito ng kanyang ama. Wala namang masama, dalaga naman ang anak natin at si Jacob wala naman siyang asawa. Ngunit napag-usapan na ba talaga ninyo? Ang magulang mo ba iho'y walang tutol? Hindi kami mayaman, wala kaming mapagmamalaki sa inyo Jacob. Hindi ho yun kailangan Papa, hindi po dapat natin tignan yun. Masaya po kami bilang isang buong pamilya. Masaya po si Mitch. At mas lalong masaya po ako na nakilala ko yung anak ninyo. Sana ho. Natigilan si Jacob at lumuhod sa harapan ng mga ito. Jacob, sambit ni Chantal habang nakatingin sa nobyo. Tumayo ka nga, para kang timang. Chantal, please let me ako na. Dapat ay ako ang magpaliwanag dahil ako ang humihingi sa kanila ng basbas upang ipaubaya kanila sa akin. Humarap si Jacob sa kanyang magulang. Nanggilid na lamang ang luha ni Chantal at hindi na sinaway pa si Jacob. Ma'am sir, tinignan ni Jacob sa mata ang kanyang magulang. Narito ho ako sa harap niyo nagpapakilala. Alam ko na nag-aalala po kayo. At isa pa, dalaga po si Chantal. Ako'y single dad kaya sumagi na po sa isip ko na maaring hindi kayo pumayag. Pero anuman po ang maging desisyon ninyo, igagalang ko ho yun. Sukdulang gumapang po ako sa lupa mapatunayan lamang na wala akong masamang intensyon sa kanya. Sa totoo lang, hindi po magandang naging simula namin dahil ang simula namin ay para lang kay Mitch. Nakiusap po ko kay Chantal na maging ina siya ng anak ko dahil siya ang napusuan ni Mitch. Sinamantala ko ang kahinaan niya dahilan para mapapayag siya. Ngunit sa maniwala po kayo o sa hindi, totoo po ang lahat ng ipinakita at pinaramdam ko sa kanya. Napagtanto kong siya ang ibinigay ni Cupido sa akin upang buuin muli ang puso ko. Mahal ko po si Chantal. Sana po ipayagan niyo kami na maging isang buo at masayang pamilya. Ito ang mahabang pakiusap at paliwanag ni Jacob. Tumutulo na ang luha ni Chantal habang ang ama niya bahagyang umiti. Sagot na lang ng ina niya ang kanilang hinihintay. Basta masaya ang anak ko'y suportado ko siya. Wala akong karapatan na pigilan siya sa kasiyahan niya. Lalo at lahat ay ginagawa niya para lang sa kasiyahan namin. Napakabait na anak ni Chantal. Hindi niya kami sinukuan, lalo na ako. Hindi niya ako sinabihan na nahihirapan na siya. Kahit alam kong hirap na ang anak ko. Mama,
Sana lang totoo ang lahat ng sinabi mo. Mahalin na talagaan mo ang anak ko dahil sinasabi ko sa iyo, Jacob, na kahit ganito ang itsura ko, kaya kitang suntukin kapag sinaktan mo ang anak ko. Banta ng kanyang ina. Hindi na kumibo si Jacob. Niyakap nito ang ina niya at ang kanyang ama. Umiiyak ito na mas lalo naman na nakapagpaluha din sa kanya. Sa huli ay nakuha nila ang basbas ng kanyang magulang. Hindi man nila nasabing direkta na isinakripisyo ni Chantal ang sarili niya para sa kanyang ina, at least ngayon ay wala na siyang nililihim. Ikakasal ka na, ate? Gulat ang dalawa niyang kapatid. Natawa sila ni Jacob. Tito, ayaw ba ninyo na maging happy family na ang lahat? No baby, gusto namin. Si ate lang kasi masyadong malihim pero syempre masaya kami. Nakangiti lang si Chantal habang pinagmamasdan na kausapin ng dalawa niyang kapatid si Mitch habang ang ama niya sinusubuan nito. Salamat dahil tinanggap nila kaming mag-ama. Bulong ni Jacob. I never knew na pwede pala ako makahanap ng taong mamahalin ng anak ko, hindi lang ako. Ayan ka na naman. Ayoko nang umiyak. Tapos na ako sa pag-iyak. Sige na, kumain ka na. Pinahid ni Chantal ang nanggigilid niyang luha. Basta ngayon happy family na tayo at walang sino man ang makakapaghiwalay o makakasira sa atin, Jacob. Masaya silang nagkwentuhan pa habang nagsalo-salo. Dahil gusto na nila talagang makasal upang makapagsama na sila sa iisang bubong na legal, ay ikinasal sila sa 1 buwan lamang na paghahanda. Naging masaya ang pagsasama nila. Lalo pa nga itong tumibay dahil araw-araw na lamang na ginawa ay hinaharana at nililigawan siya ni Jacob para tuloy silang bumalik sa pagiging teenagers. Ngunit aminado naman si Chantal na gustong-gusto niya ang pangaharana ni Jacob sa kanya. Lalo't maganda ang boses nito. Siya na nga lang ang nakapagpalabas ng talent nito. Bilang mag-asawa, wala namang perpekto kahit nagkakatampuhan sila. Ngunit hindi yun lumilipas ng isang araw. Si Jacob kasi ang tipo ng lalaki na hindi kahayaang matulog ng may sama ng loob. Mas lalo na hindi ito nagtataas ng boses sa kanya. Kahit na kadalasan, siya ang may mali at nagiging mababaw siya kapag nagagalit siya kay Jacob. Wala siyang masasabi sa asawa niya, lalo na sa anak nilang si Mitch na napaka-supportive. Gusto na nga nitong magkabibi na sila na tinatrabaho naman nila with love. Talagang komportable at matibay na ang pag-iibigan nila at wala nang sino man ang makakasira pa sa pagsasama na binuo nilang punong-puno ng pag-ibig.